Ayan mga katropa, welcome back to my channel. Ngayon may isa na naman akong i-share sa inyo tungkol sa lost communication, kung paano siya i-diagnose sa pamagitan ng multimeter, diagram ng konti. So i-share ko lang sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginner, para mayroon silang idea na kung paano mag-diagnose ng lost communication, CAN bus, lost communication mga katropa, yung CAN. Kasi minsan lumalabas yan kapag diniagnose mo sa gagamit tayo ng scanner. Minsan may trouble na lost communication ECM, lost communication TCM, lost communication ABS, lost communication SRS, yan, mga module, lost communication nang dahil sa CAN bus na yun. I-share ko sa inyo kung paano checkin yung ganung trouble mga katropa. So ayan, maraming salamat nga pala sa mga subscriber tsaka sa viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo mga katropa at hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga tropa. Baka makakuha kayo ng idea or may matutunan kayo mga katropa kahit papano sa aking mga video. So ayan, umpisahan na natin mga katropa. So, ito mga katropa, halimbawa yung trouble code natin ay trouble code vehicle lost communication. Lost communication sa TCM, transmission control module. Lost communication sa SRS, supplementary restraint system, sa airbag. So, lost communication sa ABS, anti-lock brake system. Sa ICM, ignition control module. Sa ECM, engine control module. Sa BCM, body control module. So ayan, halimbawa ito yung mga module natin. So yung trouble code niya ay lost communication with TCM, SRS, ABS, ICM, BCM, ECM. So ayan, ngayon alamin natin kung paano pag-check ng lost communication na yan sa pamamagitan ng ating CAN bus. Yun lang naman yung CAN bus kasi yung nagbibigay ng communication dyan sa bawat isa na yan. Nagko-communicate lahat yan sa pamamagitan ng CAN bus mga katropa. CAN bus yung communicate sa bawat module na yan. So ngayon pupunta muna tayo sa voltage test mga katropa. So ngayon, ito tayo sa voltage test. So meron tayong OBD connector. Meron tayong mga module. Ayan, andyan yung mga module mga katropa. So meron tayong CAN bus. Ito yung CAN bus natin, yung 6 at 14. Ito yung high side, ito naman yung low side mga katropa. Yan, itong CAN bus na to. So kung makita nyo sa diagram ko, bawat module naka-communicate sa high tsaka low. Yan, nakita nyo to, naka-communicate sa high side. Yung isang wire nya naka-communicate sa low side. Kahit yung BCM naka-connect sa low side, naka-connect sa high side. Lahat yan mga katropa naka-connect sa high and low. Yan mga katropa, pati ECM tsaka TCM. So dito tayo ngayon sa
voltage test. Siyempre, bago tayo pumunta sa pagte-test ng trouble, ng mga kung ano-anong test, resistant test, kung ano-anong test, siyempre, kailangan alamin naman natin kung may supply ba siya. Paano natin siya aalamin kung may supply siya? So, ganito, mga katropa. So, ngayon, mga katropa, gaya nga ng nasabi ko, meron tayong connector. Ayan. So ngayon, bago natin umpisahan, kailangan natin ng voltage test. Ngayon, kailangan sisiguraduhin muna natin yung ground. Ito yung sa battery ground, tsaka sa chassis ground. So meron tayong sa number 16, meron tayong B+. Yan, yung B+ na yan, kuminsan nakakonect sa lighter, basta yung supply niya kung saan kinoconnect, iba-iba rin naman kasi ng ano yung sasakyan. So merong yung nakakabit sa kung saan na fuse, magkaroon lang ng supply ito, mga katropa. So ngayon, para ma-check natin tong ground kung okay, so drawing lang ako rito ng multimeter, mga katropa. Ito yung positive, yung negative. So ngayon, yung isa ilalagay natin dito sa ground, tapos itong isa ilalagay natin dito sa 16. So dapat yung maging reading natin dyan ay 12.6 volt, mga katropa. So para mai-confirm lang natin yung ano. So ngayon, lilipat natin dito sa kabila yung multimeter. So dapat same din yung makuha natin na voltage, mga katropa. Ibig sabihin, okay yung voltage natin bago tayo pumunta sa mga ibang testing, mga katropa. So nga pala, mga katropa, yung ECM natin mayroong resistor, tsaka yung BCM natin mayroong resistor. Meron siyang 120 ohms bawat isang resistor. Ito lang mayroong resistor, yung dalawa na yan, mga katropa. So yun nga, na-check na natin yung battery voltage test. Ayan. So pag wala ito, pag walang voltage na nakukuha rito, mga katropa, siyempre, i-check natin to. Yung fuse, i-check natin yung fuse. Pag walang voltage na nakuha dyan, mga katropa, putol. Kaya kailangan natin i-check. Kaya kailangan natin i-secure yung voltage natin na 12.6 volt or up, mga katropa, para ma-test natin ng maayos yung ating system sa pagte-test natin ng lost communication. So pag nawala ito, mga katropa, sabi ko nga, hindi tayo makakakonect sa vehicle, mga katropa, pag walang supply. Pag walang supply din dito, mga katropa, sa ground, pag walang ground, hindi rin tayo makakonect sa vehicle. No communication pa rin, mga katropa, dyan sa dalawa na yan kapag wala. So kaya natin chine-check yan para ma-confirm natin na meron tayong voltage, para matuloy-tuloy yung pag-check natin, mga katropa. So ayan yung voltage test, mga katropa. So ngayon, mga katropa, pag okay na yung ground natin, okay yung voltage natin, yung dalawa na yan, okay. So, pero no communication, wala pa rin communication, okay na yan. Kailangan natin check yung network, mga katropa. Yan, check na natin yung network niya, yung CAN network. Yan nga yan, yung dalawa na yan, high side tsaka low side. Yan yung check natin, mga katropa. Meron silang 2 ohms. Yan nga, yan, 120 tsaka 120 sa BCM tsaka sa ECM. So ngayon, para check natin yan, checkin natin tong, nag-uli ako ng tester dito, mga katropa,
pumunta tayo sa terminal 6 tsaka sa terminal 14 mga katropa. Dapat yung sukat dyan sa dalawa na yan ay yung standard niya ay 60 ohms plus or minus 1 ohms mga katropa, yung standard niya mga katropa. Halimbawa mga katropa, itong resistor dito sira yan, sira yan. Halimbawa sira, resistor is sira na lang, Tagalog naman tayo mga katropa. So yan, pag sinukat natin to, halimbawa sira na yan mga katropa, wala nang, hindi na gumagana yung resistor. Pag sinukat uli natin dito sa terminal 6 tapos sa terminal 14, ang makukuha natin ay 120 ohms nang dahil dito mga katropa sa BCM yan, kasi meron pa siyang isa rito mga katropa. So ayan mga katropa, yung simpleng explanation lang pagdating sa voltage test yan, tsaka sa 6 and 14 terminal. So kapag okay siya, pag walang problema mga katropa, ito yung makukuha natin 61 or 59. So ayan yung makukuha natin. Pero kapag sabi ko nga sira yung resistor sa ECM, pag mineasure natin sa 6 saka 14, makukuha natin ito. So no communication mga katropa. Yan yung voltage testing. Susunod tayo sa resistance test mga katropa. Gaya ng sinabi ko kanina mga katropa, dito naman tayo sa resistance test. Yan. So sa pagkuha ng resistance test mga katropa, gagamit tayo uli ng voltmeter syempre. So dito sa terminal 6, yung isa sa terminal 14. So dapat yung maging teka muna, bago pala tayo magkumuha ng resistance test mga katropa, make sure natin na nakatanggal, remove natin negative battery. Yan. Para makuha natin ng maayos yung resistance mga katropa. So ngayon, sabi ko nga, natanggal natin negative battery. Ngayon kuha natin resistance sa terminal 6 at sa terminal 14. Sa low side tsaka sa high side tsaka sa low side. So dapat yung maging reading niya ay 60 mga katropa. Gaya na sinabi ko kanina, 60 ohms. 60 ohms plus or minus 1 ohms mga katropa. Pwede siyang 61, pwede siyang 59. Kaya plus or minus mga katropa 1. Yan, 1 yan. So ngayon naayos na natin yan. Kung halimbawa may problema tong mga katropa, halimbawa ayan yung standard nya. So ngayon halimbawa meron siyang problema mga katropa, itong resistor niya open yan, open, natawag na open terminating resistor yan. Ngayon open terminating resistor mga katropa, ibig sabihin meron na siyang problema ngayon mga katropa. Pag open yan, ibig sabihin hindi siya magkadugtong mga katropa, open terminating resistor. So ngayon i-show ko sa inyo kung paano ma-check yung open terminating resistor. So ngayon nga, open terminating resistor tayo mga katropa. Pag sinukat uli natin to, itong 6 saka 14 terminal, yung low side saka high side, ay makukuha natin yung 120 ohms kasi nga meron pa siya rito sa
BCM. Ibig sabihin, pagka ganyan, nakuha mo yan, ibig sabihin, merong isa sa dalawa na yan yung open terminating resistor. Ibig sabihin, hindi nakakonect mga katropa. Or sira na mga katropa. Yung isa dyan sa mga, ayan. Halimbawa, ito naman ngayon yung open terminating resistor. So, ito buo. So, makukuha mo pa rin yung 120 mga katropa. Parehas lang sila na may resistor. Pag ito yung buo, yan. Halimbawa, okay yung lahat ng module mga katropa. Halimbawa, okay yan lahat ng module. So, yun nga. Ito wala nang mga resistor yung mga katropa. So, ito lang, halimbawa lang natin tong ECM tsaka BCM. So, ayun nga. Sabi ko nga kanina, pag ito yung putol, sira yung resistor, makakakuha tayo ng 120. Pag ito naman yung sira yung resistor, buo yung sa ECM, makakakuha din tayo ng 120 mga katropa. So, ayan yung resistance test. Ito yung standard nya. Pero pag buo yan, ito yung makukuha mo mga katropa. Pag walang problema sa resistor ng ECM tsaka BCM. So, ayan mga katropa yung resistance test. So, ayan nga mga katropa, kapag sira nga ito, ibig sabihin, makukuha mo to. Ibig sabihin yan, pag nakuha mo to, or alin man dyan sa dalawa yung may problema, makukuha mo to mga katropa. Ibig sabihin, sira yung resistor ng ECM or ng BCM mga katropa. So, ayan, yung simple pag-check sa resistance mga katropa ng resistor sa open terminating. Kung sira ba yung resistor, ayan yung pag-check mga katropa, gaya na sinabi ko. Ganyan lang mga katropa. Pagka hindi sira yung resistor nito, gaya na sinabi ko, ito yung makukuha natin reading. Pag sira naman yung isa sa na to, ito yung makukuha niyang reading. Ibig sabihin, pagka ganyan, may sirang resistor mga katropa. Yan. So, ayan mga katropa, pupunta naman tayo sa CAN bus short together. May short together mga katropa, yung CAN bus. So, ayan mga katropa, pupunta naman tayo sa short to ground. CAN bus shorted together. So, ayan mga katropa. Para malaman natin kung shorted together ba yung kung alin yung may shorted dyan sa ground mga katropa, siyempre susukatin uli natin ng voltmeter. Ayan. Siyempre, sa 6 din, tsaka sa 14. Ito yung high side, ito yung low side. So, dapat, pag chinek mo yan, ay makukuha mo yung 60 ohms ulit mga katropa. Plus or minus 1 ohms. Yan mga katropa. Kapag merong shortage mga katropa, halimbawa ito shortage, lalabas dyan ay 0.0 ohms. Naka-disconnect yung battery natin dyan ha. Battery disconnect terminal. Yan. Ngayon, halimbawa, hindi ito may problema. Pag chinek, halimbawa, ito nga yung putol. Pag chinek natin ulit mga katropa, makukuha uli natin yung 120 ohms kasi nga meron pang isang yan mga katropa, di ba? Ganun din, same din. Halimbawa, BCM naman yung may problema, makakakuha rin tayo ng 120 ohms. Halimbawa, mga katropa, okay naman lahat ng module, pero nakukuha pa rin natin ito. Pag sinukat natin, ito yung nakukuha natin. Yan. Ito yung nakukuha natin. Ang problema ay ang wire nagkadikit mga katropa. Baka merong wire na nagkadikit, kaya nakukuha pa rin natin to. Shorted siya mga katropa.
shorted yung canvas natin, yung wiring yung kahit alin dyan magdikit yan mga ito, wire na to kasi tignan mo naman, tignan nyo mga katropa ha, ICM nakakonect sa high side tsaka low side, ito high side tsaka low side, kaya tinawag na ano pa, nagko-communicate yung mga yan, kaya ganyan yung design sa ano mga katropa, sa canvas sa high side tsaka sa low side magko-communicate yan, kaya pag may problema yung isa makaka-receive kayo ng lost communication sa SRS, ABS, ICM, BCM, TCM at saka sa ECM. So yun nga, pagsukat, pag walang problema, ayan yung magiging reading. Kapag ito naman yung sira, makukuha mo itong 120. Kapag meron naman nagkadikit mga katropa, yung wire, halimbawa wire nagkadikit mga katropa, nagkaroon ng short, ito yung makukuha mo 0. So yan mga katropa, yung sa canvas shorted together, yan yung kung paano check-in. Gaya na sinabi ko, dapat okay yung voltage natin sa unang ano, meron siyang 12 volt para pag ginamit natin 12 volt ay maganda yung supply mga katropa. So ayan yung canvas shorted together. So ito yung ground natin, huwag nyo kakalimutan mga katropa. Makikita nyo yan sa ano, sa OBD connector, ayan yung design yan mga katropa. So ayan yung shorted together mga katropa. Ngayon pupunta naman tayo sa canvas voltage test mga katropa. So dito tayo sa canvas voltage test. Yan mga katropa, gaya na sinabi ko kanina, siyempre kailangan natin ng multitester para masukat natin yan. Yan. So siyempre yung ground natin, yan, pwedeng sa body ground, tapos ito dali natin sa 6. Yan mga katropa, ito yung high side mga katropa. Ngayon sa high side dapat meron tayong makuhang 2.7 volt. Yan mga katropa, dapat yan yung makuha natin. Ngayon susukatin din natin yung low side. Kapag ano checkin natin yung voltage mga katropa So dapat makuha natin ay 2.3 volt. So ayan yung nakuha natin sa high side saka sa low side, kaya magiging 5.0 volt. Yan mga katropa. So 2.5 plus or minus mga katropa, kaya nga ayan 2.7 tsaka 2.3, wala pa siyang 2.5. Ito naman kulang ng dalawa, ito naman sumobra ng dalawa, kaya 2.5 mga katropa. So ayan, yan yung tamang reading mga katropa ng voltage test. Ganyan lang kasimple yung voltage test mga katropa pag nakuha nyo yan. Halimbawa, sinukat natin yung 16 tsaka 14 na terminal, yung high side tsaka low side, tapos parehong 2.5 volt yung dalawa, means may shortage mga katropa. 2.5 sa high, 2.5 volt sa low, means may shortage sa wire. Yan mga katropa, ganyan lang simple yung pagtitest ng canvas voltage test. Pag walang problema, ito yung makukuha nating reading mga katropa.
Kaya natin chinecheck yan para masigurado lang natin mga katropa yung voltage niya mga katropa. Yung kanina, yung nasa una, ito voltage test din, pero sinigurado lang natin yung kung okay ba yung ground. Yan, kung okay ba yung ground tsaka yung supply niya mga katropa. Ito yung voltage sa una. Ito yung preparation bago natin gawin lahat yung pagda-diagnose natin sa network mga katropa. Kino-confirm natin na okay yung supply, okay yung ground. Yan mga katropa, sa high side tsaka sa low side. Yan. Ito naman yung sa voltage na ng 16. Yung kanina, yung nauna, dito natin chinek yung ground dito kung okay ba, tsaka yung dito. So ngayon syempre na-check na natin kanina, kaya sigurado tayong okay yung ground natin tsaka yung B+ natin mga katropa. Ngayon, yun namang CAN bus voltage test, yun naman sa sinecheck natin ngayon yung high side tsaka low side ng terminal 6 tsaka 14. Yun yung voltage niya mga katropa. 2.7 volt tsaka 2.3 volt. Siyempre, naka-on yung battery. Ibig sabihin, positive tsaka negative, nakakabit. Nakakabit. Yan. Kaya ayan yung makukuha nating reading. Sabi ko nga, kapag may problema yung linya or yung wire, ito yung makukuha natin parehas mga katropa. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yung may shortage silang dalawa mga katropa. So ayan yung CAN bus voltage test. So ngayon, ito na yung CAN bus shorted to ground. So ito na mga katropa yung CAN bus shorted to ground. So siyempre mga katropa, huwag natin kakalimutan yung voltmeter natin. Yan. Siyempre, may dalawa yan, positive negative yan mga katropa. So ngayon, let's say mga katropa, yung CAN bus natin ay shorted to ground. Paano natin chichikin mga katropa? So halimbawa ito, naka-ground pa rin tayo mga katropa. Ito yung ground natin. So siyempre itong terminal natin lalagay natin sa high side. Sa high side mga katropa. Pag chinek natin yan, makukuha natin ay 2.4 volt. Tapos checkin din natin tong low side. Nakuha rin na tayo ng 2.4 volt. So ibig sabihin, meron tayong short to ground mga katropa. Yan, short to ground. Yan. Short to ground. So ibig sabihin, kapag kadalawang ganyan, 0.0 ohms. Yan mga katropa, pag dalawang ganyan. So kaya short to ground. Halimbawa, chinek natin yung terminal 6 mga katropa, nakakuha tayo ng 0.0. Ibig sabihin ay short to ground pa rin mga katropa. Chinek natin yung terminal 14, apektado rin yan mga katropa kapag ka short to ground. Terminal 14. Kapag yung high side naman ang may shortage dito mga katropa, apektado naman yung low side mga katropa. Yan, apektado yan. So on engine tayo mga katropa. Nandiyan na tayo sa 0.0. Nakuha na natin yan, short to ground, kasi nga apektado yung dalawa na yan.
kung alin yung may problema rito tsaka dito, parehas lang yan. Kasi nga magkaano yan, magka-connect yan, dalawa na yan. Ayan oh, connect lahat yan mga katropa. Kaya 0 makukuha dyan. So on engine tayo. On lang engine. Pag sinukat naman natin ng tester tapos nakuha natin sa terminal 6 high sides ay 2.4 gaya na sinabi ko kanina mga katropa, ang resistance na nakuha natin, at sa terminal 14 2.4 din sa low side gaya na sinabi ko kanina mga katropa, may indicated na shortage gaya na sinabi ko mga katropa. So shortage tayo, yan. Ngayon, alam na natin na may shortage mga katropa, na pag sinukat ulit ang terminal 6 at 14 ay magiging resulta niyan, makukuha natin ay 0.2 ohms. Pag gaganyan nyo na yung nakuha nyo na mga katropa, 0.2, ibig sabihin shortage na talaga. Kaya ang mahalaga, alam natin na magsukat na resistance mga katropa. Pag shortage na, siyempre kung alin yung may shortage, yun yung hahanapin natin. Shortage ba sa dyan, shortage sa dyan, or dito, or dito, 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 or dito, sa linya na yan mga katropa. Ayan yung i-check natin kung saan yung shortage. Ayun yung pinaka maanong trabaho mga katropa, pinaka tricky na trabaho yung wiring. Kaya kapag hindi mo porsyonada yung wiring, siyempre mahihirapan ka mga katropa, dahil at hindi mo kabisado yung mga ganyan mga katropa, mahihirapan ka. Kasi kapag talagang hindi mo kabisado, talagang sasakit yung ulo mo mga katropa kung saan ka magsisimula, mga ganyan kapag sa wiring. Kaya dapat alam natin yung kung saan yung konektado ng high side tsaka low side, yung TC, yung ABS. Hanapin mo yung, madali lang hanapin yung low side tsaka high side niyan. Pupunta ka pa rin dito mga katropa, punta ka rito sa high side, kukonek mo lang yung meter kung alin dyan sa sa mga socket niya. Maraming wire yan eh, diyan mo hahanapin mga katropa, isa-isa, tsaga-tsaga lang mga katropa. Sabi ko nga, para tingnan mo yung wire niya dito, nakaganyan. Itong wire na to, isang kulay lang yan. Yan. Pagdating dito, mag-iiba na ng kulay yan mga katropa, tsaka dito. Kaya, kung ilang pin yan, kung maghahanapin mo, tsatsagaan mo tutusukin yan. Kung hahanapin mo yung kung saan yung wire, gamitan mo ng resistance para makita mo yung wire kung saan dyan mga katropa. Lahat yan, maraming wire. So, hanapin mo. Pagtsagaan mong hanapin, makukuha mo dyan kung sino yung konektado rito sa 6. Lahat kasi yung konektado mga katropa. Kaya medyo mahirap pagka ganyan sa mga troubleshooting na lost communication. Halimbawa, sabihin natin PCM, lost communication. Sabi lost communication PCM. Yan, nagpalit na kayo ng PCM, lost communication pa rin mga katropa. Yung pala, nandito yung problema niyan. Yan. Yan sa wire. Or ABS. Yan. Kasi mga trouble, lost communication TCM, ECM, SRS, ABS, BCM, ICM. Yan. Kasi dito yung sasaksak yung diagnostic tester, yung scanner. Yan mga katropa. Kaya nababasa niya lahat yan kung alin yung may problema. Halimbawa, may problema ka sa sensor sa ABS, mababasa niya kasi nakakonect siya sa CAN. Yan, network. Ito yung pinaka-network niyan. Yan. Magkakasama yan mga katropa. So, ayan mga katropa, yung simpleng explanation sa how to diagnose CAN network mga katropa. Simple lang yun. Hindi ko rin kasi mahirap kasi magpaliwanag kapag mga katropa. Kapag hindi, ang tawag doon, pag wala tayo sa actual na ginagawa. So
So hindi ko rin kabisado. Ang alam ko lang yung mga ganyan simpleng pag-check lang mga katropa, kaya sinishare ko sa inyo para kahit papaano sana maintindihan nyo. Or siyempre sa mga beginners, ayan, siyempre hindi nyo pa maintindihan yan, mahirap pa kayo. Pag hinawakan nyo na at na-encounter nyo na yan at pinag-aralan nyo, matututunan nyo rin yan mga katropa, lalong lalo na sa mga beginners mga katropa. So ayan mga katropa, gaya nga nasabi ko, practice makes perfect mga katropa. Hindi porket matagal na tayong gumagawa, marunong na tayo. Hindi mga katropa, nakakalimutan din natin minsan. Kaya nga yung pang araw-araw natin na ginagawa sa mga sasakyan na yan mga katropa, parang nagpa-practice lang tayo mga katropa. Kasi iba-iba naman araw-araw, iba-iba naman trouble yung ma-encounter natin. Kaya practice lang. Kung ano yung hinawakan mo, practice ka pa rin. Nag-overhaul ka, practice lang, overhauling. Araw-araw yan hanggang sa matapos ka mag-mekaniko mga katropa, hanggang sa mag-resign ka. Parang nagpa-practice ka lang mga katropa. Huwag mong sabihin na nakahawak ka na yan, marunong ka na. Hindi ganun mga katropa. Kaya kayo mga beginners na mag-uumpisa, huwag nyong isipin na nakagawa na kayo ng isang trouble or nakapag-overhaul na kayo isang beses ng engine at transmission, marunong na kayo mga katropa. Hindi pa yan. Practice lang araw-araw sa mga ginagawa. Practice lang ng practice kahit alam nyo na gagawin nyo lang. Kasi yun yung tinatawag na practice lang ng practice makes perfect mga katropa. Araw-araw parang nagpa-practice lang tayo mga katropa. So ayan mga katropa, lalong-lalo sa mga beginners, sana kahit papaano nakakuha kayo ng idea mga katropa sa in-explain kong tungkol sa how to diagnosing CAN network, voltage test, resistance test, CAN bus short together, CAN bus voltage test, at CAN bus shorted to ground. So yun lang mga katropa, yung simpleng paliwanag. So ayan mga katropa, dito ko na lang tatapusin yung aking explanation. So ayan. So ayun mga katropa, sana may natutunan kayo sa konting paliwanag. Excuse me. Konting paliwanag ko sa how to diagnose network mga katropa sa CAN bus. Sana kahit paano may maintindihan kayo sa aking paliwanag mga katropa kung paano mag-diagnose ng lost communication with ECM, TCM, or kung ano-ano mang module dyan mga katropa. Ganun lang yung paraan para ma-diagnose yung lost communication na yan mga katropa. Ibig sabihin pag lost communication mga katropa, yung CAN yung may problema mga katropa. Kaya ayun, kahit paano pinaliwanag ko sa inyo kung paano yung step by step ng pag-check mga katropa, lalong-lalo na sa mga beginners. Sana makatulong kahit papaano yung explanation ko mga katropa. Sa mga beginners naman, balang araw maiintindihan nila yan kapag na-encounter na nila yan mga katropa. Yan. Yun nga, na ipaliwanag ko ng sa abot ng aking makakaya mga katropa para sa mga beginners. Alam ko naman yung mga matatagal na dyan, yung mga expert na dyan, alam na yan eh. Kaya para sa mga beginners naman, sa pag-start nila, kasi hindi nila ma-encounter yan, kaya binigyan ko lang sila ng idea kung paano mga katropa. So sana makatulong sa mga owner din ng car. Sana magkaroon sila ng idea para alam na nila rin yung trouble na ganun, lalong-lalo na ulitin ko sa mga beginners tsaka sa iba mga katropa. Ayun, maraming salamat nga pala sa pagsuporta sa aking channel mga katropa, sa mga subscriber, viewers, at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa aking mga video. Hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all mga katropa. Yan. So huwag nyong kakalimutan, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.